Bismillahirrahmanirrahim. Mga kapatid sa Islam, Alhamdulillah tayo ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas, taufik na makadayo at makapag-aral sa mga sandaling oras na ito, lalong-lalo na sa araw ng Friday. Alam mo, kanina, kailan ba yung kahapon? May share ko lang sa inyo, no? Nasa opisina ako. Tapos, naisip ko, yung araw-araw na lang na nangyayari sa buhay ko, minsan kayo, na sa pag-aaral, sa buhay ninyo, sa mga trabaho nyo, alos, daily routine, paulit-ulit yun. Lagi po rin iniisip yun. Di ba, bro? Ito lang bang buhay natin dito, kain, tulog, trabaho. Kain, tulog, trabaho, tapos paulit-ulit na lang siya. Ngayon, hindi ko alam, naglalakad ako nung tapos sabi ko, ano kaya baka bukas hindi na ako magising o mamatay na lang ako, mamaya anong mangyari? Kasi bro, hindi talaga natin alam yung kamatayan. Bigla niyang darating. May sakit ka, wala. Bata ka o matanda ka. Ang mga taong gumawa ng kabutihan, kilala at tanyag, maraming nagawang kabutihan, pag ikaw ay namatay, kahit sino sa atin, magluluksa sila. Ilang araw lang. Isang buwan lang. Pahabahin mo nang may nagluksa sa'yo na tunay na nagmahal sa'yo na hindi ka iniwan. Isang taon. Pagkatapos na yun, makakalimutan ka na. Makakalimutan ka na. Dito sa mundo, yung iba maaaring hindi pa tayo lumisan, nakakalimutan na tayo ng mga tao na anumang ginawa natin. Lalo kung wala kang ginawa. Lalo na kung wala kang ginawa, na hindi ka napakinabangan. O hindi ka naging kilala ng tao. Bro, anong aral dun? Dun sa naisip ko na yun. Ang aral dun, gumawa ka ng mabuti na alam mo na pag-uutos ng Allah na inalay mo to sa Kanya. Dahil ito ay papakinabangan mo sa iyong libingan at lalo na sa araw ng paghukom. Kasi anumang nagawa mo dito sa mundo, mawawala maglalaho. Minsan, subhanallah, ang daming taong nagtitipon-tipon, napupunta doon, naaalyo, nabibighani, gusto-gusto nila pagpuntahan, kung ano yung may sale, ang daming pumupunta, kung anong maraming ilaw, doon pumupunta ang bawat isa, naaalyo sila, pero nakakalimutan nila, ano kaya saglit na ngayon na nagtitipon-tipon kami, kilala ako ng mga tao, pero kung mamatay ako ngayon, ano nang mangyayari? Ito yung mga aral na minsan nagbibigay pukaw sa atin. Na dito sa mundo, meron tayong layunin. Meron tayong gawain. Meron tayong dapat gampanan. Bro, ikaw at ako, tayong lahat, ang layunin natin dito sa mundo ay ang kalugdan tayo ng Allah. Ang tanggapin niyang ating mga mabubuting gawain. Hindi nangangahulugan na nagtatrabaho ka, pumupunta ka sa mga lugar na may mga makamundong bagay, lahat ng ginagawa mo may mga makamundong bagay, pero hindi nangangahulugan doon na nagkakasala ka na. Oo, nagkakasala ka kung nakakalimot ka sa Allah, na pangingibabaw mo at mas mahal mo yun kaysa sa Allah, oo kung gumagawa ka ng kasalanan. Pero kung ikaw, sa oras na dumadayo sa mga ganun, o gumagawa ng kabutihan o tumutulong sa kapwa, maaari ito ay magiging uri ng pagsamba at kabutihan sa iyo. Dito sa mundo, kapatid na Ishak, nagtatrabaho ka. Paano nagiging pagsambayan, trabaho mo? Pagsambayan dahil binubuhay mo yung pamilya mo. Very good. Ikaw bro, yung trabaho mo, paano nagiging pagsamba sa Allah? Yung daily routine mo na yun, na sinasabi natin. Para sa akin, yung gawin mo lang pinag-uutos ng amo mo. Mashallah, very good. Gawin mo yung pinag-uutos ng amo mo. Yung manager mo. Pagsamba yun sa Allah, di ba? Bakit? Anong dalil? Ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ta'atun lil amir.
Sundin nyo ang Allah, sundin nyo ang kanyang propeta, at sumunod kayo kung sino ang namumuno sa inyo, kung sino yung leader niyo, kung sino yung boss mo, dahil uri ng pagsamba. Ang bottom line dito, unawain natin, dito sa mundong ito, sa mundong ibabaw, nilikha tayo para sambahin ng Allah. Ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ismun jami li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min qawlin wa amal. Zahiran wa batinan. Ito ay ang pangalan na lahat na binubuo ng mabuting gawain. Pagsamba yun. Lahat ng mabuting gawain na ginagawa mo, pagsamba. Nag-aaral ka bilang estudyante, nagtatrabaho ka sa opisina bilang executive secretary o isang manager, ikaw ay nagsasaka sa palayan, pagsamba yun sa Allah. Paano itong mga nagiging pagsamba? Ikaw isang ina, walang trabaho, nandun lang sa bahay, pinaglilingkuran mo ang asawa mo, mga anak mo, pamilya mo, naglilinis, nagluluto. Paano itong mga lahat nagiging pagsamba? So, ang dahilan kung bakit tayo dito sa mundo para sambahin ng Allah, sabi dito sa mga pantas, ismun jami, pangalan na lahat ng mabuting gawain na yuhibbuhullah, kinalugdan ng Allah. Ibig sabihin, may mga gawain na mabuti sa akala natin, hindi kinalugdan ng Allah. Kasi ang tatanggapin niya dito, yung kinalugdan niya, yung gusto niya. Bro, hindi lahat ng anong gusto mo o ano ang gusto mo, yun na. Yung may kasabihan na sa kulumay at tamannahul mar o yudriko, hindi lahat ng kung anong ninaisin ng tao ay makakamit niya. So ganun din, hindi lahat ng anong mabuting ginagawa mo na mabuti, akala mo tinatanggap ng Allah. Dahil may mga gawain pala na hindi tinatanggap ng Allah. Tulad ng pagsamba. Oo, pagsamba. Na akala mo totoo. Very good. Ang kapatid natin na si Nuh, ikaw Nuh, tama, sinabi niya, may magawain na mabuti pero hindi ikhlas, hindi para sa Allah, hindi tatanggapin yun. Pakitang taong yun, pagtatambal yun. So mayroon pang mga gawain ng iba, ng mga Muslim, na akala nila pagsamba, kalugod-lugod sa Allah. Pero hindi pala ito pagsamba. Tulad ng ano? Ha? Tulad ng mga bida na gawain. Very good. Tulad ng mga bid'a, ng mga pabago na gawain na kailanman hindi tinuro at hindi pinag-iwanan at hindi sinabi ni Propeta Muhammad na ito ngayon ay patuloy na isinasagawa at sinasakilos ng ibang mga kamusliman. To make it very clear and emphasize, it is one among those is the celebration of the birthday of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin mo, mahal ko ang propeta. Dapat lang alalahanin siya. Bawal ba na magpakain? Okay, magpakain kayo. Pero wag mo doon sa oras na yun na ipinanganak si propeta. Bakit hindi mo gawin araw-araw? Bakit hindi mo gawin araw-araw na alalahanin siya at ituro ang kanyang mga turo? Bakit doon sa specific na araw na yun? Kasi ang pagsamba sa Allah, kung ito ay naging specifiko sa oras na ginawa mo na hindi tinuro ng propeta, yun ay nagiging bid'ah. Yun ay nagiging pabago sa relihiyon. Bakit? Anong turo nito? Akala ba natin mayroon pa palang naiwan si propeta na hindi niya nakumpleto? Na hindi niya nagawa, na dapat gawin niya, kaya ito'y ginagawa natin? Okay, ang birthday. Itinuro ni propeta? Hindi. Ginawa ni propeta? Hindi. Ginawa at ipinag-utos niya sa kanyang mga sahaba, kasamahan at ang mga tabi-tabi? No, hindi. Sino nagpabago? Tayo. Na mga huling tao. At nagsimula ito sa Daulat of Fatimiyya, na doon nagsilabasan ang mga kurafat at ang mga nagpabago sa relihiyon. So, alalahanin na ang pagsamba sa Allah, mga gawain nito na akala mo mabuti pero hindi palang mahal ng Allah. Kasi ang kondisyon na para ito imahalin ng Allah at susundan niya o tatanggapin niya ay ang gawain na kinalugdan niya, na ang kondisyon sa kinalugdan at tinanggap ng Allah ay naaayon sa turo ni propeta. Alinsunod sa turo ni propeta. Ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, fi ma'na al-hadith, kung ano ang itinuro ko sa inyo, gawin nyo. Kadra matastatiuna. Anong ipinag-iwanan at itinuro ko sa inyo, gawin nyo ayon sa inyong makakaya. Anong ipinagbawal ko, hindi ko ginawa, huwag nyo gawin, iwasan nyo. Ganun lang naman yun eh. Ganun kasimple ang pagiging Muslim.
Sumunod ka sa Quran, sumunod ka sa hadith ni propeta. Hindi susunod sa kultura, tradisyon ng mga ninuno o ibang tao kung saan ka lumaki. Okay lang sumunod sa tradisyon o mga kultura ninyo na hindi labag sa Islam. Kasi meron tayong sinasabi na urf. Ang urf sa Islam, yung mga pwedeng gawain na kultura na wala itong connection sa pagsamba, pero ito ay bilang isang kaugalian na wala sa naaayon sa reliyon o ritual, pwedeng gawin. Kasi meron tayong kanya-kanyang kultura at tradisyon. Pero kung ito hindi labag sa Islam, gawin mo. Pero kung ito ay may pagpasok sa akida, papasok tayo sa akida ngayon, papasok sa akida na paniniwala, paninindigan sa turo ng Islam, kaisahan ng Allah at anong turo ni Propeta Muhammad, doon na mababago yun. So tignan yung pagsamba. Dito sa mundo, kanina, na-relate ko yun, nung nandun ako sa opisina. Paano kaya magiging pagsamba itong pagpunta ko sa opisina? Magiging pagsamba to, bago ako magtatrabaho, Bismillah. Nakasakay ako sa metro, Riyadh Metro, kasi alhamdulillah, ngayon, hindi ko na masyado ginagamit yung kotse ko papunta sa opisina, dahil metro na lang ako. So, nasa metro ako, mashallah bro, tignan mo. Doon mo nakikita ang mga tao, iba-iba. Sa metro, nag-oobserba ako. May mga halos lahat ng tao, may cellphone. Nanunood, nagbabasa ng cellphone. Ako, minsan sabi ko, pag dyan ako sa metro, bubulsanin ko yan. Papatayin ko yung data ko para hindi ako ma-attempt na sumilip, tumingin lang. Kasi pag napasilip ka, tumingin ka dyan, tuloy-tuloy na yun, iba ang makikita mo. Minsan, karamihan makamundo. So, ngayon, ginagawa ko, yung mga na-memorize ko na mga aya, nire-review ko. O di kayo nagdidikar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, yung mga takbir, yung mga mursalat. Tapos yung mga pagsabi niya ng hadith ng propeta, la hawla wala quwwata illa billah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bro, nagpapataba ng puso, wallahi. Sabi ko, ito yung pagsamba. Naakala ng tao, hindi ako sumasamba, pero ang puso ko sumasamba sa Allah at nag-aala-ala sa Allah. Ito ang aral dun, bro. Don't judge anyone. Huwag kang humusga sa kahit sino na tao. Kasi hindi mo alam yung taong yun, malapit siya sa Allah. Ang puso niya pumurpuri at may koneksyon sa Allah. Pero nakikita mo siya, ganun na lang siya. Bago ka humusga, tignan ng iba, tignan mo sarili mo. Anong ginagawa mo? Ano ang koneksyon mo sa Allah? Hanggang saan ka? And this is what to make us a better Muslim, to rectify ourselves, to know how we are closer to Allah subhanahu wa ta'ala. What is our connection to Allah subhanahu wa ta'ala? So, doon sa mga tao na yun na iba-ibang ginagawa, may nanonood ng katawa-tawa, may iba tumitingin ng haram, may iba na nagbabasa ng Quran, bro. Wallahi, nakakamanga. Sabi ko, Masya Allah. Yung iba naman, kinuklose, ganun din ang ginagawa nila, na katulad ko, na nagdidikar, ganun. So, itong pagsamba, bro, nandito tayo sa mundo. Hindi ang pagsamba yung pagpunta mo lang sa masjid, pagpunta mo sa Makkah, pag-umrah, pag-hajj. Alam nyo, maraming mga tao na, Masya Allah, diboto sa pagsamba sa Allah. Diboto sa pagsamba sa Allah, pero nakakaligtaan nila ang isa sa malaking pagsamba sa Allah ay ang pakitunguhan ng mabuti ang iyong magulang. Nakikalimutan nila ang mabuting pakikitungo sa asawa o sa mga asawa, sa paanak, sa pamilya, doon mismo sa kapitbahay mo. Isang pinag-uutos yun na sagrado sa Islam na pag yun ang ginawa mo, isang uri ng pagsamba. May mga tao na mas gusto nilang mag-umrah, mag-hajj, na akala nila, oo, may connection ka sa Allah, napapatawad ka ng Allah sa iyong kasalanan, pero hindi mo alam, bro. Hindi mo alam na maresolba mo ang problema, pasanin ng kapwa mong Muslim, ay sabi ni Propeta Muhammad, ang mga pasanin at problema mo dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom, ay pawawalain ng Allah dahil sa tulong mo lang sa isang tao. May mga tao na gusto mag-hajj, mag-umrah, gumawa, mag-ayuno,
nakakaligtan nila na may tao nang nangangailangan ng tulong, hindi nila matulungan o nagkakait sila ng tulong. Samantalang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang tulungan niya ang problema ng kanyang Muslim at mapasaya niya ang kanyang kapatid na Muslim, ay mas gugustuhin ko pa yun kaysa ikaw o siya ay nag-e-atikaf ng isang buwan doon sa masjid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bro, ang pagsamba sa Allah shamil, general, lahat ng mabuting gawain na kinalugdan ng Allah na ayon sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maging ang gawain na ito ay lantaran at patago. Anong gawain na pagsamba sa Allah na lantaran? Magdawa ka sa public place. Lantaran. Magdakwa ka sa public place. Dakwa, di ba? Lantaran. Social media. Katulad dito, ginagamit natin ngayon ng social media. Okay, lantaran. Nakikita ka kahit anong gawin mo eh. Kasi may mga gawain talaga sa pagsamba sa Allah na lantaran. Pero ano yung mga pagsamba sa Allah na pasikreto? Na walang nakakaalam. Maari ikaw lang at ang Allah nakakaalam. Pagdikir mo. Pagdikir mo, bro. Tapos yung... Pagdikir mo sa Allah, pwede minsan nakikita ko yan. Nagdidikir ka na nagchuchuchuchu tapos nakikita ko yun. Di ba? Dikir yun. Pag-aayon mo, maaring walang nakakaalam. Pero minsan, pag inalok kita ng pagkain, sige na, sabi mo hindi, kasi nag-aayon ako. O, dalaman ko na, nag-aayon ka. Anong gawain na hindi alam na kahit sino? Yung sinasa puso mo lang. Masya Allah. Yung galing sa puso. Bro, sa pamamagitan ng puso na ito, na siyang isa sa pinakamahalaga at dito pagbabasihan ng ating mga mabubuting gawain, walang nakakaalam maliban sa Allah ang lumikha sa iyo at ikaw na sarili mo. Kung totoo ka sa kinagawa at sinasabi mo at pagsamba mo sa Allah. Dahil sa puso na yan, may mga gawain na patago na tanging nakakaalam ang Allah. Alam mo ang pagkadelikado nito? Maari gumagawa tayo na lataran na gawain o pasikreto na gawain, pero sa puso, hindi totoo. Meron pa yun. Meron pala ganun. Gumagawa ka na lantaran, pero hindi alam ng puso. Yung puso mo hindi totoo. Correct, di ba? Maari ako ay nagdadawa, maari ako ay tumutulong sa kapwa, maari ako ay nag-iimam na pinagaganda ko ang busis ko, pero ang layunin ko noon ay, ang puso ko ay pakitang tao, parinig sa tao, para so that the people will appreciate me, so that the people will give me compliments. But, wait, you do not know, bro. Baka hindi yun ang tingin mo sa akin. Hindi yan totoo yung sinasabi mo kasi hinuhusgan mo ako eh. Alam mo ba kung anong sa puso ko? Huwag mo husgahan na ako ay nagpapakitang tao. Wala tayong karapatan. So ganun din, ang gawain na pasikreto na gawain, na minsan ayaw mo gawin, kasi sabi mo baka malaman nila. Alam mo ba na mayroon ding mga ustad ngayon na ayaw na nilang gumamit ng social media kasi baka pakitang tao daw? Kasi pakitang tao eh. So, subhanallah, kung sasabihin mong pakitang tao, ang humus, bro, ikaw pala ay naghadlang sa paggawa ng kabutihan dahil para sa tao. Halimbawa, okay, gamitin natin social media. Sasabihin ko, ay wag. Kasi baka kala nila nagpapakitang tao ako. So, ibig sabihin yung mabuting gawain, hindi mo nagawa dahil para sa tao? Ha? Normal magpapakita ang tao kasi tao tayo. Iyon ang punto doon, kapatid na Isaac. Ang mabuting gawain, lantaran o patago, nochi balachi. Wala kang iisipin sa anumang sabihin ng tao. Kasi ang nakakaalam ng puso ko, ang aking tagapaglikha. Hindi naman yung Diyos. Kahit pakitang tao. Para sa kanila, parang pakitang tao. Basta yan nga sa'yo, yung layunin mo. Nasa puso. Very good. Kaya ang aral doon, huwag tayong humusga. So, balik natin yung sinasabi ko na anong trabaho mo, anong posisyon mo, bilang isang ina sa bahay lang, plain housewife, bilang estudyante, bilang nagtuturo, bilang nag-aaral, bilang ano man ang tribo natin, o anong trabaho natin.
Ang aral dito, lahat yan ay maaaring pagsamba sa Allah. Masya Allah. Ang kagandahan ng Islam, bro. Nilikha tayo ng Allah dito sa mundo para sambahin siya. So, ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nangangahulugan na yung 5 haligi ng Islam lang. Hindi lang yun. Oo, yan yung mga main. Oo, yan yung pundasyon. Oo, yan yung dapat. Dahil pag isa lang ang nawala dyan, wala ka sa Islam. Pero ang punto doon, buong buhay mo, Islam. Paano? Paano mo magagawa ang buong buhay mo na Islam? Sige nga. Lahat ng ano bro, lahat ng kilos mo, bismillah. Lahat Masya Allah, bismillah. Lahat ng kilos mo, bismillah. banggitin mo sa ngalan ng Allah. Diba, mag-umpisa ka sa trabaho, bismillah. Kain ka, matapos ka magkain, pag-gising mo, alhamdulillah. Alhamdulillah, lahat ng pagsamba sa papuri, pasasalamat sa Allah, hindi mo kinakalimutan. Nagkaroon ka ng ginhawa, alhamdulillah. Nagkaroon ka ng pagsubok, alhamdulillah. Tiis pa rin, alhamdulillah. Magtitiis pa rin. Lumipas na, may pa rin. Masya Allah. Bro, ang ibang mga relihiyon, ang ibang mga tao, maari gumagawa sila ng kabutihan na mas mabuti pa kaysa sa atin ng mga Muslim. May mga Kristiyano yata, may mga Kristiyano, alam ko, batid ko, na magandang pag-uugali, matulungin sila, hindi sila nangungurakot, hindi sila nagnanakaw, pinipigilan nila ang sarili nila doon sa kasamaan. Pero, sa kabilang dako, bakit nila ginagawa yon? Pang sarili lang nila, para mapuri sila ng mga tao, at hindi para sa Diyos. O maski sabihin natin para sa Diyos, pero maling Diyos na inaalay nila. Hindi sa Allah, kay Hesus Kristo, sa mga baharahala, o kahit sa inong ibang ano. Kasi ang dapat talaga, para sa Allah. Sana maintindihan ito ng mga mga nanonood na mga Kristiyano, mga Hudyo, o sino mga kaibigan natin dyan, na ang totoong Diyos, na dapat sambahin siya ang Allah. Dahil ito ang totoo. Sinamba ng lahat ng mga propeta. So, ang punto rito, maski anong kagandahan na kabutihan na ginagawa mo, pero kung mali ang Diyos na pinapaniwalaan mo, walang saysay. Ganon din ang isang Muslim, na maski gaano ka kabuti na ginagawa mo, pero kung hindi rin para sa Allah, para pala sa tao, para pakita tao, pakinig sa tao, wala rin saysay. Kasi yun ang uri ng pagtatambal. So, ang Islam, relihiyon, na nandito ka sa mundo, tinatamasa mo ang lahat ng nandito sa mundo, pero gamitin siya na ikalulugod ng Allah para matamo mo ang gantimpala sa araw ng paghukom. Naalala niyo yung ayah sa Quran na sinabi ng Allah? Sabi niya, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ibig sabihin nun ng ayah, gamitin nyo o layunin ninyo, layunin ninyo, isaalaala ninyo ang anumang biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Allah dito sa mundo, anumang uri ng lahat ng mabuting biyaya na ginamit mo, na ibinigay sa iyo ng Allah, na ang pag-aani nito, ang gantimpala nito ay sa araw ng paghukom. Subhanallah. How Islam is a perfect religion. How beautiful is our religion, Islam. You see, bro, you can see. What are the blessings that Allah has given you? Your knowledge, your wealth, your family, the cars that you have, the big house that you have, your health, everything. You think that these are the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. The point is that use these blessings for the sake of Allah, because you are aiming the reward in the day hereafter. Like for instance, okay? Let us give a very clear example on this. Allah hath given you a car. Luxurious car. You can use this for the sake of Allah.
And you will achieve the reward in the day hereafter. How do you use this for the sake of Allah? I have my car, I have my students, I have my friends, they are going to Islamic seminar, I will take them. I have my friends and relatives, they are going to a place where they want to go, so nobody will help them, nobody can take them there, so I have to ask them, come and join me. I will be the one to help you to go there, to reach that particular place. Same thing, Allah subhanahu wa ta'ala hath given me knowledge, how to read Quran, how to deliver what Islam is all about. I will use the social media for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And do not judge me because Allah knows what is in my heart. Kaya nga, there is araw ng paghukom mo because Allah will judge us and reckon our deeds. Di ba? So, the point is that also your house. Why did you build the house? Bro, only for your family? Yes. Nandyan na tayo for your family. But at the same time, you put in your intention, oh Allah, I made the house for the sake of you. Thank you for the blessings you have given me. I will use my house for Islamic seminars. I will sometimes invite the poor people among my neighborhood, also my relatives, to come visit my house and to give them something and to invite them for food. And this is the reward is in the day hereafter. Bro, ang punto rito, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, na anumang biyaya na binigay sa iyo ng Allah, magiging pagsamba basta ito ay inaalay mo na ang gantimpala ay sa araw ng paghukom. Kasi tayo, minsan, gusto natin tumulong sa tao, gumawa ng kabutihan, dahil lang inaasam natin, yung nandyan na tayo yung kaugalian ng Pilipino na, ang lagay ba naman eh? Oh, tutulong ka? Ang lagay ba naman eh? Oh, bro, tulungan mo ako dito, ganun-ganun. Ang lagay ba naman eh? Ilan ang commission ko? Ilan ang ibibigay mo sa akin? Ilan ang kapalit? Bro, gusto mo na makuha yung reward dito sa mundo? Wala ka na bang ititira sa araw ng paghukom? Nakuha mo yung reward dito sa mundo, binigyan ka ng pera. So, wala na. Bakit hindi ka maggumawa na maski walang kabayaran, walang kapalit? Kasi ang kapalit ito na inaasam mo sa araw ng paghukom. Tignan niyo ang mga propeta. Halos karamihan ng mga propeta. Sinasabi nila, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ma as'alukum alayhi min ajr. Innama ajriya ala Allahi rabbil alamin. Innama ajriya ala rabbil alamin. Tingnan yun. Wa ma as'alukum min ajrin. Innama ajriya ala Allahi rabbil alamin. Hindi ako nagtatanong sa inyo, sabi ng mga propeta, umihiling sa inyo ng pabor. O bigyan nyo kami ng gantimpala, o bigyan nyo kami ng pera, sweldo sa mabuti namin ginagawa. Ang sa amin lang ay ipabatid sa inyo ang mensahe ng Allah at gumawa ng kabutihan at ituro sa inyo ang kabutihan dahil inama ajriya, dahil ang hinihiling ko ang gantimpala na ibibigay sa akin ng Allah, ang hiling ko sa araw ng paghukom. Hindi dito sa mundo. Mundo bro, samantala ang lahat. Mawawala ang lahat. Ang pera, kayamanan. Lahat, maglalaho. Magtigulang, mawala na. Ang totoong buhay na mananatili ang araw ng paghukom. So ito bro ang sinasabi ko na oo, nandyan tayo, makamundong bayag-gayang trabaho mo, anumang ginagawa mo, pero huwag mo kalimutan na lagi kang nag-aala-ala sa Allah. Na lagi kang nag-iistighfar. Nakakita ka ng haram, mag-istighfar ka. Itong subject natin na tauhid, itong sa tauhid level 4 ka ngayon, di ba? Level 4. Pag-uusapan natin dito, yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paano natin iugnay ang ating buhay na maaring makamundong bagay, pero naiugnay natin sa paniniwala sa kaisahan ng tunay na nag-iisang Diyos. Na paano natin gamitin ang mga biyaya na ibinigay sa atin ng Allah para ito'y kalugdan niya tayo. Paano natin tanggapin ang mga paano si Propeta Muhammad ay nakisalamuha sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano o sa mga Muslim. Paano ang buhay natin dito sa mundo ay maging lahat ito ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito siya magkukonek. Ngayon, Friday ngayon. Isipin niyo bro, lagi ko to sinasabi, subhanallah, darating na naman ang araw ng Biyernes. Ya Allah, tanggapin mo to sa akin. Kasi iniisip ko, sa buong araw ng Biyernes, doon ko natatagpuan, kapatid na isa, yung
kapanatagan ng puso. Kasi araw na makakapagturo ako, makikita ko ang mga kaibigan at mga estudyante ko, wala akong gagawin, sasabihin sa buong isang araw, kundi lahat, pagsamba, pagbigay ng mensahe, pagdikr, magsala ng Jum'ah. Alhamdulillah, makapagsala tayo ng Jum'ah mamaya. Tapos, oras ko, pag Friday, ganito, 8 to 11, dito sa Bata. Tapos, 11 to 2 o'clock or 3 o'clock, doon sa Second Industrial. Then, pagkatapos ng Second Industrial, kung hindi pa nag-close ang Rabwa, doon ako sa Rabwa. Ngayon, doon na naman sa Darul Baida. Mamaya naman yan until after Maghrib. Hanggang sa Isha na yan. So, darating na ako sa bahay. Kung alis ako kanina alas 8, darating ako sa bahay alas 8, alas 10 ng gabi. So, yung buong isang araw, Naya, Allah, tanggapin mo sa akin ito, na naging lahat, insya Allah, pagsamba sa Allah. Hindi ko to sinasabi dahil, siyempre, ang sabi nga ng Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sabihin nyo, ano man ang mga biyaya ng Allah sa inyo na pwede itong sabihin para maingganyo ang mga tao. Bukal sa puso nyo. Bahala na kayo kung sinasabi nyo na naghahambog ako. Hindi. Sa Islam nga eh. Kung may kaya ka, pwede kang bumili ng kotse, magandang damit mo, maganda ang lahat ng ginagawa mo. Tapos maghuhusga kayo na naghahambog ako. Hindi. Kasi kaya ko bumili. Pangalawa, sabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul abda idza ra'a athara ni'amahu." Si Allah ay mahal niya ang kanyang alipin kapag anong mga biyaya sa kanya na kanyang ipinapakita. May kaalaman ka, ipakita mo, sabihin mo. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Anong mga biyaya sa iyo ng Allah, ipakita, ipamala, sabihin sa mga tao. Maganda ang boses mo, magbasa ka para sa Allah. Hindi pakita sa tao, hindi parinig sa tao. Bahala kayo kung anong paghuhusgan ninyo. Mayaman ako, ito ang ginawa ko, tumulong sa mga tao. Bro, after all, itong bottom line pasikreto man o lantaran na gawain natin, maari ito ay lahat pakitang tao. Di ba? Lantaran, kung ang intention ko ay para pakitang tao, nawala yung reward kasi para sa tao. Maari din ang gawain na patago na hindi ko siya gagawin. Ang husga sa akin doon ng Allah. Kasi hindi nyo nakita, hindi ko ginawa dahil ayaw ko nang sabihin nyo na makita nyo o malaman ninyo. Ang problema, bakit ko hindi ginawa? Dahil para pala sa tao. So nasaan ngayon yung pagiging ikhlas mo na ang gawain talaga, ang buhay natin para sa Allah. So, ang aral dito, gumawa ka lang. Tuloy-tuloy lang. Sunnah gawain. Kayo ng mga estudyante, 4, 5, 2 o ilan lang kayo dito, tuloy-tuloy lang tayo. Maski ikaw lang na mag-isa na nandito, anong problema? Importante, ang reward mo, nakuha mo sa Allah. Then, dumayo ka dito sa pag-aaral. Ako din, pumunta rito dahil sa harap para sa pagtuturo. Ang gantimpala mo at gantimpala ko ay magkaparehas. May pumunta, wala. Dito sa social media, may nanood o walang nanood. Bro, importante kung mamatay man ako, ya Allah, sana tuloy-tuloy pa rin yan. Hindi masira ang YouTube, hindi masira ang Facebook. Nagyagamitin ko para sa'yo, para tuloy-tuloy. Ilan ang mga tao na nag-Muslim? Ilan ang mga tao na nabigyan ng gabay? Ang Allah na ang bahala doon magbigay sa akin sa reward kung ito ay totoo at hindi. Sa kabilang buhay ang pinagtamasa natin. Yun ang sinasabi ko, kapatid na no. So itong dito sa level 4 sa Tauhid, maganda ito yung mga talakayan na ating pag-usapan dito. Paano natin ibabalanse ang buhay natin na ibinigay sa iyo ng Allah dito sa mundo ng mga biyaya? Paano mo ibabalanse ang buhay mo isang Muslim na nasa kapaligiran ng mga Kristiyano, ng mga hindi naniniwala? Paano ka makisalamuha sa kanila? Paano ka makikipag-ugnayan sa kanila? Bilang isang Muslim, anong ibinigay sa iyo ng Allah? Yaman, hirap, pagsubok, biyaya. Paano mo to gagampanan na isa sa buhay, tatamasain at tatanggapin anuman ang ipinagkaloob sa iyo? So, yun nga, sabi ko doon sa kanina, sinabi ko sa inyo, pag nagkulang ako, lalo na kung hindi ako nakapagdasal ng Fajr sa masjid, minsan na nangyayari na napapangibabaw natin na mas mahal natin na natutulog, wali audu billah, wallahi bro, kulang ang araw ko. Napakasama ng sinasabi ko sa sarili ko, napakasama ka.
Napakasama ko. Bakit ang Fajr ko naiwanan ko sa masjid? O di kaya nagkulang ako ng pagdikar, pag-aalaala sa Allah? Dahil ang pagkain ng puso, ang tibay ng puso ay pag-aalaala sa Allah. Example, ang tubig. Paano nabubuhay ang isda? Sa tubig. Pag nawalang isda sa tubig, mabubuhay? Bro, meron kayong isda na wala sa tubig na nabubuhay? Isipin nyo to, meron ba? Halimbawa, yung isda, lagyan natin ng oxygen, walang tubig. Ilagay siya sa aquarium, yung aquarium lagyan ng oxygen, tapos walang tubig. Sigurado ka, mamamatay pa rin? Ha? Mamamatay pa rin yun? Pero kung oxygen siya, Oh, oxygen. Sa tubig siya nabubuhay. kaya nga sila. Hangin yung oxygen. Hindi huwag ka mahumusga bro. Meron ding mga nakatira sa dagat na maski walang tubig, nabubuhay. Dagat, may tubig yun. Oo nga. Tabing dagat, walang tubig. Hindi, nabubuhay sa dagat. Nabubuhay siya sa, wala sa tubig. Lupa. Oh. Oh, no, nagtataka ka? Meron. Pawikan. Ang pawikan, kayang manatili sa tubig. Kayang manatili din sa tabang, sa tubig. O, di ba? Ang ahas, kaya sa lupa, kaya din sa tubig. Ha? May hasan sila. Oo. Ibig sabihin, huwag kayo humusga lahat na lahat na nabubuhay sa tubig, pag nawala sa tubig, mamamatay. Kasi may mga iba rin na mga nilikha ng Allah na pwede sa tubig, pwede sa lupa. So, ang punto rito, kaya pala minsan tayo nalulungkot, nalulumbay, nabibigatan sa mundo, sa mga problema natin, kasi kulang ang araw na yun sa pag-aalala natin sa Allah. Nagkulang tayo sa pagsamba sa Allah. Mabigat talaga pag nakalimutan mo na hindi mo na isa gawa isa. Bro, aywan ko kung tama ako sa interpretation ko ngayon. Ngayon lang pumasok ito sa isip ko. Pag sinabi pa parang hanggang dito lang. Masya Allah. Pag di nakapagpadyan. Ishak, ganito yan. Pag hindi tayo nakakain ng masustansyang pagkain, o nagutom tayo sa pagkain, anong mangyayari sa katawan natin? Nangihina. Maari kung wala kang nakakain ng mga masustansyang pagkain o mga pagkain na marurumi o nagkukulang ka sa ano ba tawag doon, yung malnutrition ka na, kulang ka na sa mga vitamina at anong mangyayari sa iyo? Ang mangyayari sa iyo ay manghihina ang katawan mo. Tama? Ganun din ang puso. Pag nagkulang ka sa araw na yon, sa pakikinig sa mga aralin sa Islam, sa mga turo ni Propeta Muhammad sa aralin sa Islam, at nagkulang ka sa mga salita ng Allah, ang mangyayari sa tao ay humihina ang kanyang puso. Ang pagkain ng puso natin, ang paggawa ng kabutihan, ang pag-aalaala sa Allah. Batid nyo ba na dito sa mundo, mayroon na rin ditong paraiso ang mga tunay na mananampalataya? Meron. At sabi ng mga pantas, hindi daw makakapasok sa paraiso ng Allah kung sino yung hindi pa makapasok ng paraiso niya dito sa mundo. Paari sabi mo, Ustad, di ba ang mundong ito, hindi natin ito paraiso kasi ito ay kulungan ng mga Muslim, ng mga mananampalataya, at paraiso ng mga kufar. Bro, ang paraiso na tinutukoy natin, maari iba-iba tayo ng interpretasyon. Maari ang pag-isip mo sa paraiso na sa mundo na ito, yung inom, droga, babae, alak, lahat ng mga kasamaan na mabuti, ng kasamaan, pera, lahat. Yun ang paraiso na sa tatingin mo. Pero ang totoong paraiso dito sa mundo ng tunay na mananampalataya ay ang pag-aalaala niya sa Allah. Bro, money is not everything. Money will not surely make you happy for the rest of your life. How many people around the globe, they are rich, they are known,
They achieve the fame in this world. They possess everything. But the end of the day, they want to die. They even, some of them, they kill themselves. They suicide. Why? Because there is no happiness. There is no tranquility and peace in mind. Na instead, nandyan ang lahat, despite of everything that they have, but still they are not happy. It is because the real happiness comes from the heart. And that is the contentment and our connection to Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi mga kapatid, sabi ng Allah sa Quran, Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Sila yung mga naniniwala sa Allah. Walladhina amanu. Na naniniwala sa Allah. Ang kondisyon, kung sino yung tunay na naniniwala sa Allah, wallahi matatagpuan nila dito ang kasaganaan, ang kapayapaan, at ang paraiso sa mundo. Na ang kondisyon na paniniwala mo sa Allah ay tama. Tama ang akida mo. Kasi may mga tao na naniniwala sa Allah, mahihina pa rin ang kanilang mga puso dahil sa kulang sa kaalaman at dahil sa kulang sa pag-aalaala sa Allah. Dahil ang sinabi dito ng Allah, Ladina amanu wa tatma'innu qulubuhum, at ang kanilang mga puso ay nagsusumamo. Ang kanilang mga puso ay nagpanatag. Dahil sa kapanatagan sa pag-aalaala sa Allah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Wallahi bro, ito sinasabi ko to based on my experience. At kaya ko ito sinasabi, gawin nyo rin. Kayo rin ang mga nanonood, gawin nyo rin ito. Alalahanin mo ang Allah. Minsan magbigay ka ng isang oras. Napakaliit yun, isang oras lang. Ang mga iba dyan, 24/7. Yung isang oras lang na wala kang kausap. Yung social media na yan, i-off mo yan. Magbasa ka ng Quran. Mag-dhikr ka sa Allah. Paramihin mo ang istighfar mo, pagtawba mo sa Allah. Lalong-lalo na bro, minsan tayo, nililimitaduhan natin yung risk ng Allah dahil sa kung ano lang yung sweldo mo. No. Actually, ang sinong marami ang kanyang istighfar, tignan niyo yung hadith ni Propeta na sinabi niya, Man lazimal istighfara, ja'alallahu min kulli dikin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allahu Akbar. What a beautiful hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino yung panatilihin niya na palagian, na lagi siyang nag-iistighfar, naghihingi ng ya Allah patawad, lagi siyang nagdidikr sa Allah, maliban na lamang ang mga pasanin niya sa buhay ay pawawalain ng Allah. Ano man ang mga problema niya, mariresolba. At darating sa kanya ang mga biyaya na risk ng Allah na hindi niya alam kung saan ang gagaling. Anong susi? Pag-aalaala. Kapatid, no. Minsan, sabi ko, Ya Allah, nagkulang ako sa budget. Ya Allah, nagkulang ako sa pera. Ya Allah, may kailangan ako. Sabi ko, gamitin ko yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Na sinabi ni Propeta Nuh sa kanyang mga tao. Anong sinabi niya sa mga tao? Na paramihin ninyo ang inyong istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Ano yun? Sinabi nino sa kanyang mga tao, paramihin nyo ang istighfar, pagbabalik loob sa Allah. Bubuksan sa inyo ng Allah ang mga biyaya sa kalangitan, ang pagdami ng pag-ulan, ng mga biyaya para tumubo ang inyong mga pananim. Bibigyan kayo ng Allah, bibiyayaan kayo ng mga maraming anak. Bro, yung mga hindi nagkakaanak, parami ng istighfar. Yung nakukulang ng mga risky na kailangan pa nila ng dagdag, parami ng istighfar. Bibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, Jum'ah na ngayon, kailangan na oras na. Subhanallah, napakaikli ng oras natin. Akala natin ganun lang, pero umabot na pala tayo ng isang oras. Gantimpalan nawa tayo ng Allah sa anumang ating naibahagi ngayon. At ganun din ang ating mga kapatid na nanonood, na palaging nanonood. Gantimpalaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magsasaksi ang inyong mga tenga, ang inyong mga mata,
ang oras ninyo, igunugol nyo dito sa social media para lang sa pakikinig sa aralin sa Islam. Gantimpalan tayo ng Allah ng kanyang paraiso. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.